Dahil yung mga babae marunong gumamit ng katawan nila. Ngayon, ikaw ngayon, matuto kang gamitin yung katawan mo para ipang dark psychology mo dyan sa lalaki para humabol-habol sa'yo yan. Tsaka mo ngayon ipasok either sa counseling o sa religion. Kung ako bibira, ganun ko babanatan yan. Naka-live na ba ako sa Facebook? Bakit wala akong audio? Yun, ganun ko babanatan yan. Kung ako babae, ganun ko bibirahan yan. Twisted kasi utak ko eh. Ikaw rin naman eh. Nung napikot mo yung lalaki na yan, o sabihin mo siya nang ligaw sa'yo, hindi, binigay mo yung attention mo sa kanya eh. Diba? Ito ang problema, nagkamali ka ng pinagbigyan ng attention and you have to accept that fact na nagkamali ka talaga ng binigyan ng attention. Yun kasi ang mahirap kapag ka, hindi ko rin maintindihan eh, sa mga babae in general eh. Taka na, kukuha ng atensyon ng kahit sino na lang. Tapos wala nang pilian, yung unang dumating sa kanila, akala nila yun na yun. Ang mangyayari ngayon, nabuntis ngayon sila. O tapos ngayon, tsaka nila malalaman, irresponsableng lalaki pala. Yan ang trouble eh. Doon nagkakaproblema. Doon sa hindi kasi kayo namimili ng lalaki. Ang nangyayari, kung sino yung una na lang na dumating, yun na ngayon ang pinipili nyo. Bahala na sa buhay kung anong mangyari. May mga babae rin kasi, hindi ko naman sinasabing ikaw, pero may mga babae rin kasi attention seeker eh. Thirst trapper eh. Labas-labas ng suso, labas-labas ng poke, labas-labas ng puwet, labas-labas ng singit, labas-labas ng hita. O ngayon, ano ngayon ang nangyayari? Nakakakuha ka ngayon ng atensyon ng mga malilibog na lalaking irresponsable. Pag nadali ka ngayon ng isa sa mga ganun, ayan, nadali ka nga ng isa sa mga ganun. O tapos ngayon, naman, problema ka. Ayun, bibigay ko na ngayon sa iyo yung diretsong possibly resolution do sa problema mo. You only have a few options. Ang isa sa mga malalaking options mo dyan, ipasok mo sa religion o ipasok mo sa sa counseling. Ngayon tatanong mo, paano mo siya mapapapaya? Gamitin mo katawan mo. Diretso. Tatanong mo, paano ngayon, hindi ko na ngayon mahal yung lalaki? Yung pagmamahal, humuhupa talaga yan kapag may anak na kayo. Bakit? Mas mahal nyo na yung anak nyo kaysa sa mga isa't isa eh. Doon ngayon ang gagaling ngayon, yung sinasabi ron sa Biblia, na mahalin mo asawa mo. Bakit? Kasi nga may mga lalaki nga talaga, may mga babae rin na hindi na minamahal yung asawa kasi nakakasuya kasi yung putangin ng pagmamahal na yan kapag tumagal na. Tapos kabisado nyo nakatawan ng isa't isa. Sa madalas na pagkakataon, katawanan lang naman usapan dyan. Pag kabisado nyo nakatawan ng isa't isa, suya na rin kayo sa isa't isa eh. Diba? Pag may anak na kayo, ganun. Pag medyo mataba na si lalaki o medyo mataba na si babae, hindi nyo na gusto isa't isa. Bakit? Kasi hindi na ganun yung physical attraction na katulad ng dati. Bakit? Hindi na rin kasi naman ganun kaganda yung parehas ng katawan ninyo kasi ang tao tumatanda. Doon na ngayon papasok yung pagmamahal na yun, pinipili nyo na lang yung isa't isa. Hindi na importante kung may nararamdaman pa kayo o wala na. Pero in general, ganun ko babanatan yan. May follow-up question ka, sister? May follow-up question ka pa? Okay, wala na. Hindi na kita marinig. O, next na muna ako ha. Yan ang isa sa mga problema eh. Pilipinas, matuto kayo. Sa mga nasa Facebook, pakishare nga muna to sandaling live ko. Pakishare muna tong live ko. May tuturo ako sa isa sa mga pinakamalalaking bagay tungkol dito sa buhay na to. Lalo tungkol sa pagpili ng kasama sa buhay. Bigyan ko kayo ng isang malupit na tip, lalo sa mga babae para hindi kayo tatanga-tanga. Ito isa sa mga pinakamalulupit na tip, Pilipinas. Lalo sa mga babae. Huwag kayong bobo-bobo, huwag kayong tatanga-tanga, huwag kayong thirst trapper sa internet. Bakit? Kasi makukuha mo atensyon ng mga malilibog na lalaki. At karamihan sa mga malilibog na lalaki, irresponsable. Isip bata, utak toge. Ngayon, ano ngayon ang mangyayari? Pag nadali ka na isa sa mga ganyan, naanakan ka, puta, magiging miserable buhay mo. Dahil pag nagkaanak ka na, madalas na pagkakataon, pangit talaga katawan ng babae pag nagkakaanak. O, tapos ngayon, ano mangyayari? Magiging bitter fuck ka. Kasi sasabihin mo, irresponsable yung lalaki. In the first place, alam mo naman kasing irresponsable yan eh. Ang problema kasi, thirst trapper ka kasi. Pinapakita mo yung hita mo, pinapakita mo yung suso mo, hindi ka naman model. O tapos ngayon, ano mangyayari? Makukuha mo ngayon atensyon ng mga irresponsableng putang inang siraulong mga malilibog na mga lalaki. Baka may itsura yan, baka wala. Baka may pera yan, baka wala. It doesn't matter. Pero sa madalas na pagkakataon, sino namang matinong lalaki ang putang inang pipili ng babae na thirst trapper? Diba? Madalas na pagkakataon, ikaw babae, thirst trapper ka, makukuha mo lalaki, malibog na lalaki. Sobrang common yan. Tapos magrereklamo ka, irresponsable. Putang ina mo, pinili mo yan eh. Indirectly, pinili mo yan. Kasi alam mo naman na kapag kumukuha ka ng atensyon ng mga taong malilibog, karamihan dyan, irresponsable talaga. Tapos sasabihin mo na, bastos ka, bla bla. Or worse, ginawa mo yan,
Hindi nga inasawa eh. Ginowa mo lang, tapos nabuntis ka. Tapos magrereklamo ka ngayon. Pilipinas, matuto ka. Huwag kang tanga. Huwag kang tanga. Yung mga high-end na mga babae, yan yung mga babaeng tinatakpan yung katawan nila. Yung mga low-end na mga babae, na mga hindi naman model, kasi kung model ka, wala tayong pag-uusap dyan. Hanap buhay mo mismo yan eh. Katawan mo mismo, hanap buhay mo. Pero hindi ka naman model, diba? Hindi naman katawan yung panghanap buhay mo at nagtatrabaho ka ng anong putang inang trabaho lang sa putang inang kung saan man sa Jollibee, ganun. Pero kung makapaglabas ka ng suso mo, kalahati ng suso. Kung makapaglabas ka ng hita mo, malapit na sa pepe. Tapos i-upload mo pa yun sa social media, may mga patuwad-tuwad ka pa, na tangina, nakadapa ka sa kama, pipicture mo yung puwet mo. Diba? Pagka ganyan ka mag-post sa social media, makukuha mo talaga mga lalaki dyan, mga malilibog na klase. Tapos ngayon, magre-reklamo ka. Irresponsable eh. Asan mo yung putang inang tsinelas ko? Kanina pa ako paikot-ikot eh. Putang inang tsinelas ko! Hindi yung tsinelas. Eto na, kita ko na. Tago nyo pa. Sige. Doon muna tayo sa mga tanong sa TikTok. Dito muna tayo sa TikTok. Nasa TikTok ako ngayon. Mga nasa Facebook pa, i-share nyo nga muna itong live ko. Alam nyo naman, wala naman ako kinikita rito eh. Akin, makatulong lang sa mga kapwa-tao. Nakikita nyo, walang ads dito. Wala ring tag ito, wala ring stars. Walang kahit na wala akong kinikita dito. Chichester official to, ano? Yes, boss. Okay, sige. Next question tayo. Middle Eastern. Let's go. Sa mga nasa TikTok, paki-heart nyo nga muna sandali ito, tapos paki-share nyo rin yung live ko. Good evening, sister. Taga saan ka? Good evening. Taga saan ka, Judy? Ay, hindi pala si Judy to. Paano to? Nea24. Hello. Hello, brother. Good evening. Taga saan ka? Taga Nueva Ecija ako pero nandito ako sa Abu Dhabi. Abu Dhabi. Okay. Ano tanong mo? Tatanong ko sana kung ano mapapayo mo sa akin. Kasi single mother ako. Tapos yung mga anak ko nagre-rebelde na. Kaya lang, kung uuwi ako ng Pilipinas, wala akong magiging trabaho. Hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. May magiging trabaho ka, sister. Excuse mo na lang yan. Kasi nasanay ka na sa malaking perang galing sa Middle East. Kasi nga, malaki nga sweldo nyo dyan. Domestic helper ka? Cleaners? Yes, brother. Domestic helper. O, ang sweldo nyo lang man dyan, kasino lang, 18 lang eh. Ano naman ang masama kung sumisweldo ka ng 12,000 minimum dito sa Pilipinas sa pagja-janitress? Diba? Technically, ganun din naman yun eh, diba? Nandiyan ka sa abroad, naglilinis ka ng bahay ng may bahay, mansion yan, sobrang laki yan, sobrang sipag mo dyan, sobrang lupit mo dyan, malamang durog na rin yung kamay mo dyan, malamang nalalagas na rin yung buhok mo dyan, malamang sugat-sugat yung kamay mo dyan, malamang pawisan ka, pagod ka, puyat ka, nagramadan pa, putang ina. Para sa 18 o 20,000 na sweldo. Eh ano naman ang masama kung sumisweldo ka rito sa Pilipinas ng 12,000 sa pagiging kung hindi man cleaners, janitress. Addiction nyo na lang sa malaking pera yan eh. Ngayon, ano nangyari? Sisira na buhay nyo, nasisira na pamilya nyo. Yung anak nyo hindi na sumusunod sa inyo, rebelde na. Bakit? Walang nagbabantay eh. Pera lang ang tingin sa inyo ng mga anak ninyo, pera lang. Nagkakaproblema talaga kayo ng ganyan. Itigilan nyo kasi yung kaka-abroad pag may anak na kayo, pag may asawa na kayo. Kasi karamihan dyan sa mga nasa abroad, lalo na domestic helper, puta yung mga asawang iniiwan nyo dito sa Pilipinas, nang bababae na, gamit pa yung perang binibigay nyo sa kanila eh. Nagiinom, gamit yung perang binibigay nyo sa kanila. Yung mga kamag-anak nyo, hingi ng pera. Tapos ngayon, pag uwi nyo ng Pilipinas, may konting dala kayo, 1, 2 buwang sweldo. Kasi lahat ng iba sweldo nyo, pinamudmud nyo rito sa Pilipinas na para kayo si Santa Claus. Tapos pag uwi nyo ng Pilipinas, yung 2 buwang sweldo nyo, 1 buwan lang, ubus na agad. Iniipit-ipit nyo na lang. Tapos ang tamad nyo rin humanap ng trabaho rito sa Pilipinas. Tanga na, napakadali na mamanap ng trabaho rito eh. Mag-print ka ng 50 resume, pumunta ka sa Makati, o pumunta ka sa kung saan mang malapit na business district ng lugar ninyo. Hindi na importante kung nasa ang lugar ka pa sa buong Pilipinas, may bayan dyan. Ipamudbud mo sa kung saan yung resume mo, sabi mo nag-a-apply kang trabaho. Tanga na, imposible naman 50 resume, hindi ka matanggap kahit isa. Sabi mo, ay hirap humanap ng malaking sweldo. Mahirap talaga. So ngayon, ang mangyayari dyan, humanap ka ngayon ng kahit anong trabaho lang muna pansamantala. Habang nag-a-apply ka ng mas malaki pang sweldo. Pero kahit na anong trabaho, tanggapin mo muna basta may pumapasok lang na pera.
Pero hindi kasi uubra na puta, may pamilya na kayo, may asawa na, may anak na, tapos mag-a-abroad-abroadan pa kayo. Tapos ganun din naman, ipamumudmud nyo rin yung pera nyo dito sa Pilipinas. Mangyari, sinisira nyo pamilya nyo. Sinisira nyo buhay ninyo. Ang worst pa niyan, baka tangina, dyan na rin kayo mamatay. Every time sa'yo mamatay, ang ibig ko sabihin, hindi kayo physical na mamamatay dyan, pero yung pagod nyo, yung puyat ninyo, yung putang ina lungkot na nararamdaman nyo, sabayan pa ng putang inang asawang bababae at saka mga anak na putang ina sira na ulo. Tangina, ang ibig ko sabihin doon sa namamatay, hindi kayo nabubuhay, walking zombie na lang kayo dyan. Naglalakad kayo, naglilinis kayo, kumikilos kayo, pero wala na kayong buhay. Yung buhay nyo, binebenta nyo na lang sa ibang lahi. Hanggang sa magkasakit ka pag uwi mo ng Pilipinas, hindi ka na ngayon makapag-abroad, o overage ka na, hindi ka na makapag-abroad, 40 anyos pasado ka na. Pag tungtong mo ngayon ng 40, tignan mo, pag tungtong mo rin naman ng 40, wala ka rin naman choice kundi umuwi sa Pilipinas eh. Kasi hanggang 42, 43 lang naman ang pagmi-Middle East, hindi naman tumatanggap doon ng mahigit 45 anyos na eh. Dati tumatanggap pa ng 50 ang Saudi eh. Ngayon hindi na eh. Lalo na Abu Dhabi, mahigpit-higpit pa dyan. Pag tumungtong ka ng 40, hindi ka na makakapasok dyan. Lalo pa Dubai. Puta, Dubai nga, 37, 38 lang. Hindi na nila tinatanggap eh. Kung mag-domestic helper ka. Nako, putang ina sister. Ako, dediretsuhin lang kita. Ang pinakamalupit na magagawa mo dyan, diretsahan lang tayo. Pinakamalupit na magagawa mo dyan, andyan ka na rin lang naman. Tapusin mo yung kontrata, iuwi mo lahat ng pera dito. Ang ibibigay mo lang na pera sa kanila, 5,000 lang. Hindi na kailangan sobra pa dun. Para lang sa pagkain nung anak, pag-aaral lang nung anak. Tapos yung 15,000, itabi mo sa'yo. Pag uwi mo ng Pilipinas, gumawa ka ng kahit ano, magtinda ka ng putang inang maruya sa kanto. At least magkasama kayo ng anak mo, nababantayan mo yung anak mo. Ikaw mismo ang nagpapalaki sa anak mo. Sabi mo, nagre-rebelde anak ko. Tangina, pag nga sa Pilipinas ka, wag mong pakainin yung putang inang yan. Tignan mo, tanggal ang pagre-rebelde niyang hayop na yan. Palayasin mo, tignan mo, tanggal ang pagre-rebelde niyang hayop na yan. Kasi ano lang naman sa dalawa yan eh. Either didiskarte siya ng pagkain sa kung saan mang ibang lugar, o babalik siya sa bahay mo, umiiyak, sana tanggapin mo siya pabalik. Kuha mo yun? Yes, brother. Thank you, brother. Follow-up question, sister. Ayun lang, brother. Thank you. Sakit, Kasi, no? nagbukas yung puso ko. Wala, nakakadurog talaga ng puso yan. Pero you have to accept the hard pill. Kasi wala magsasalita ng ganito. And you have to understand that I am speaking to you. Hindi dahil iniinis kita, inaasar kita, tinutuya kita, iniinsulto kita, hindi. I am talking to you as if I am talking to a good friend of mine that this is exactly what I will say to my friends. Kasi nagmamalasakit ako sa inyo. Hindi biro yung hirap dyan, hindi biro yung pagod dyan. Tangina, kayo lang nakakaram ng hirap dyan, ng pagod dyan, ng puyat dyan, ng dugo sa kamay ninyo, sugatan kayo, nung tangina durog na yung kamay nyo sa putang inang tide na sobrang tapang ng putang inang tide dyan. Hindi ka parehas ng tide dito sa Pilipinas na gentle sa kamay. Sobrang laki ng putang inang bahay na akala ng mga kamag-anak mo pag nagpicture ka, napakayaman mo na dyan. Pero ang totoo, nililinis mo yung putang inang hindi birong laki ng bahay na yun, tapos ikaw lang mag-isa, swerte ka kung may makakasama ka. Tapos yung pera mo, papamudmud mo ngayon dito sa Pilipinas, tangina hindi nila alam kung anong halaga niyang pera na yan. Ang alam lang nila, umuulan ng pera sa putang inang Western Union o galing sa Palawan Express. Tapos pagkatanggap nila ng pera ninyo, buta kung magpasalamat pa yung mga putang inang mga hayop na yan. Tangina, makikita nyo na, nagja-Jollibee sila, nagma-McDonald's sila, namamasyal sila gamit yung pera mo. Tapos hindi ka nila papansinin pag kinakamusta mo sila pag walang perang involved. Pero pag parating na sweldo, tangina, kamustahan ng mga hayop na yan. Ang totoo, pinagpapasasaan ka na lang ng mga putang inang linta eh. Bakit? Eh kasi nanay mo sila sa ganun eh. Pinamimigay mo kasi sa kanila yung pera mo. And I'm not talking to you specifically. I'm talking to all OFWs throughout the entire world. Sa buong mundo. Halos ganyan na nangyayari sa napakaraming OFW. Akala nila, mahal sila ng kamag-anak nila, pero totoo, minamahal lang talaga sila dahil sa pera nila. Yung pagmamahal ng OFW, ang nakikita kong totoo. Kasi hindi baling kayo yung maubusan, basta sila meron. Hindi baling kayo yung gutom. Hindi baling kayo yung puyat, yung pagod, basta sila natutulog ng mahimbing at masarap dahil sa pera ninyo. Yung sa inyo ang totoo, pero yung sa kanila peke. May magrereklamo pa dyan yung asawa ng isa, yung macho. Hindi naman ikalahat. Tangina mo eh. Yung mga katulad ng macho na yon, kaya nakakapanatili na hinahamon mo ko ng debate habang lasing ka kasi yung pera ng asawa mong OFW yung pinagpapasasaan mong hayop ka.
Kaya ka galit na galit sa akin eh. Bakit? Kasi magigising sa katotohanan yung asawa mo kapag ka narinig niya yung mga sinasabi ko sa internet eh. Kaya ka galit na galit sa akin kasi yung asawa mong OFW ang mismong negosyo mo. And I'm not talking about Matthew. I'm talking about all other family members of OFWs dito sa Pilipinas. Ang dami-dami nila. Sasabihin mo, hindi lahat talaga lahat. Pero alam mo kung gaano karami yan. Ang dami-dami nila. Ang dami-dami. Kung gaano kayo katagal dyan sa abroad, ganun din katagal na pinagpapasasaan ng mga kamag-anak ninyo yung pera ninyo. Kung gaano kayo katagal sa abroad, ganun din katagal na nagbabakasyon yung mga pamilya nyo rito sa Pilipinas. Twisted ang buhay ng OFW. Twisted. Ganyan din ang buhay ng mga breadwinner. Kaya hindi rin ako fan ng mga breadwinner eh. Yan yung mga nagpapakakuba, nagpapakaalipin para sa mga kapatid nilang putang inang batugan. Para sa mga magulang nilang napakababata pa naman, ayaw magtrabaho. Hindi talaga ako fan ng OFW. Hindi rin ako fan. Taka na, dudurog ang puso ko para sa inyo. Nagpapakakuba kayo, nagpapakaalipin kayo para sa mga tamad. Naaawa ako sa inyo. Wala naman ako magawa kasi hanggang salita lang ang kaya kong gawin eh. Hindi ko naman kayo makakaano-ano eh. Hindi rin naman kayo makikinig sa akin. Matitigas din ang ulo ninyo eh. Gustong-gusto nyo yan eh. Gustong-gusto nyo pinapahirapan yung sarili nyo eh. Sasabihin nyo, mahal nyo sila. Mahal nyo talaga sila. Pero ang tanong, sila ba mahal kayo pabalik? Sila ba mahal kayo pabalik? Tangina. Kung sana mahal kayo pabalik niyan, ayos lang. Ma, eto na yung diploma ko. Graduate na ako. Ma, kamusta ka dyan? Ma, sana okay ka. Sana kumakain ka 3 beses ang araw. Ma, sana nakakatulog ka ng maayos dyan. Okay lang kami rito. Sana ganun eh. Sana ganun eh. Hindi ganun eh. Ma, kamusta? Ma, kailangan kasi ng ganito sa eskwelahan eh. Hindi naman pala totoo. Ma, kamusta? Ma, may emergency kami. Takin, hindi pala totoo. Han, may emergency, mapuputulan tayo ng ilaw eh. Asan na yung perang ibinigay ko sa inyo noong nakaraan? Ba't wala na? Kasi, may mga pangangailangan dito eh. Takin, pangangailangan pala, kumakantot na siya ng iba, gamit yung pera mo. Oh, takin na. Twisted. Paka-twisted. Brother, hindi mo inon yung mic. Nakatutok ko. Mukha akong gago. Ang dami nagsasabi, mic po. Hindi mo kasi chinarge eh. Ay, buhay. Brother, ang mic chinacharge. Paalala ko lang, ang mic chinacharge. Follow-up question, sister. Wala na, brother. Thank you. Sige, galingan mo dyan ha. Uwi mo lahat ng perang kaya mong iwi sa malinis na paraan. So, huwag ka nang bumalik dyan. Pinagpapasasaan ka lang nila dyan. Mga kamag-anak mo. Hindi mo itatanong sa akin yan kung okay yung pamilya mo eh. Totoo, hindi ka nga makakakit sa live mo sa live ko kung okay yung pamilya mo eh. Ang dahilan kung bakit nangyayari yan. Kasi alam ninyo eh, sira ulo yung mga pamilya ninyo. Sira ulo yung pamilya ninyo. Wala naman tayo magagawa ron eh. Brother, pakicharge mo nga muna to. May food din naman. Sama na to. Asan na yung isang mic? Hindi yan, brother. Paulit-ulit tayo dun sa isa. Brother, resulta kailangan natin, hindi excuses. Wala tayong pakinabang sa excuses. 2 mic ko. Bumili ako ng 2 mic. Mahal ang bili ko dyan sa mga yan. Pakinabangan sana natin. Kasi sayang. Wala namang sense yung mga mic na sobrang mamahal kung hindi rin naman natin ginagamit. Di daw masyadong marinig. Ang dami nagre-reklamo sa live. Sayang eh. Dami sanang natututo. Wala kayong choice. Pagtyagaan nyo na lang muna yung live ko na may pangit na audio. Lalakasan ko na lang yung boses ko. Wala kayong choice. Sa mga nasa live, pakishare nyo nga muna tong live na to. Better, pag na-charge yan, ulitin na lang yung live. Para magsimula ng matino-tino yung audio. Wala kayong choice. Sige.
Next question tayo, galing dito sa TikTok. Sa TikTok ako madalas kumukuha ng mga tanong. Tignan ko nga mayroong option. Walang option na mag-akit sa Facebook eh. 20% na lang din yung battery mo rito, pati yung cellphone mo, di ba na i-charge? Sige, buha muna ako ng iba. Dalawa yung mic, brother. Pwede natin gamitin tong dalawang mic na to. Isa sa Facebook, isa sa TikTok. Moving forward. Brother, good morning. Sa mga nasa Facebook, share nyo nga muna tong live na to. Tapos type done kapag na-share nyo na. Sa napapansin ko, mas kumakalat yung live kapag kasi na-share. Alam nyo naman, wala naman ako kinikita rito eh. Kikita nyo naman eh. Wala. Honest naman ako sa inyo eh. Wala rito monetization. Walang ads. Walang stars. So, share nyo na lang. Makakatulong din kayo sa iba. Ako rin, makakatulong din ako sa iba. Maraming tao matututo. Wala naman akong kinikita rito. So, kung makahingi naman ako sa inyo na pakishare nyo naman, hindi naman siguro masyadong kalabisan. Sige, kuha muna ako ng iba. Uy, letra. Gakit ako ng 2 tao. Tignan natin kung ano. Okay, good evening sa inyo. Waiting tayo kung sino unang makakapasok. Nagkakit ako ng 2 tao dito sa TikTok. Mawawala. Sige, disconnect ko na muna 2. Ito, sakto. Arnolfo. Good evening, brother. Taga saan ka? Good evening, brother. Taga saan ka? Yun lang. Wala. Okay. Okay, next tayo. Magkakatuloy ako ng 2 tao. Stick na natin. Ito, isa lang muna kasi bago to eh. Morning, brother. Ayos. Good morning, sister. Taga saan ka? Nagtatrabaho po ako dito sa Brunei. Brunei. Okay. Yes po. Ano tanong mo? Tungkol po kasi sa mga, alam niyo po pag may mga, paano ko po ba ito sabihin? Yung mga tao po na parang nagba-blackmail para lang makuha yung attention mo at makuha nila yung gusto nila sa'yo. Ano pong magandang paglaban dyan? Kasi medyo mahina po ako sa mga ganito eh. Sampahan mo ng kaso, extortion. Paano po yan? Lalaki po kasi yun. Sampahan mo ng kaso, kailangan mo lang SPA para dyan. Special Power of Attorney. Tapos yung abogado na bahalang kumilos dyan. Bayad ka abogado. Tapos sampahan ng kaso yan. Susunod kasi, wag mo kasi ibibigay sa kung kani-kanino yung mga hubad na litrato mo. Para hindi ka naba-blackmail. O mo yan? Okay po. Damo, hindi ka makasagot ngayon, ano? Huwag nyo kasi isasend ko kani-kanino yung nudes nyo. Dapat doon lang sa katiwa-tiwala talaga. Ha? Hindi naman po siya tungkol sa mga picture. Tungkol saan? Kumbaga na, dinadaan po niya sa mga personal naming mga kaibigan. Paano binablockmail? Di ko gets. Kasi po, meron kami dating relasyon, tapos parang napag-usapan namin na private lang yun. Tapos, nung gusto ko nang makipaghiwalay po, yun na po ang pinang-ano niya sa akin, para hindi ko siya mahiwalayan. Pinang-blackmail niya sa akin. Ano ba laman nun? Nang alin po? Nung pinambablockmail niya sa'yo? Pictures, videos, o conversation lang? Conversations lang po. May asawa ka? May screenshot. Yes po. Kaya ka nagkakaproblema. Pero, yun po tapos na, naayos ko na po sa asawa ko. Ngayon siya po ang hindi pa tumitigil. O edi wala nang problema kung ganun.
kung ilabas niya na yon, wala naman ng problema. Bakit? Hindi naman na importante yung opinion ng kahit na sinong iba eh. Ang importante lang, opinion ng asawa mo eh. Kung natapos mo na sa asawa mo yun, di wala nang problema. So, hindi ko na po kailangan parang makaganti o bigyan man lang siya ng leksyon sa ganon. Para saan? Ano pakinabang sa'yo nun? Kasi po dati, parang mabigat po yung effect sa akin, yung damage na nagawa sa akin. Understood. Pero alam mong nagkamali ka rin. So kung gusto mong gumante sa isang tao dahil sa pagkakamali mo rin, hindi ka naman inosente dyan eh. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Ngayon, gusto mo sumakit ang ulo mo, dagdagan mo pa. Pansinin mo ng pansinin yung lalaki na yun para bumawi ka kuno. Pwede mo sampahan ng kaso, okay lang yun, welcome yun, justice yun, ayos yun. Sasakit nga lang ang ulo mo, madadagdagan pa yung gastos mo imbis na nanahimik yung pera mo sa bulsa mo. Kasi hindi naman yan parang nabangga ka, tapos may hospital bill, tapos wala ka namang kinalaman kasi papasok ka lang sa trabaho, inosente ka talaga. Tapos ngayon, kailangan mo ngayong magsampa ng kaso para makapiga ng pera dun sa kumpanyang nakabangga sa'yo, yung driver nila. Hindi naman ganun eh. Ang nangyayari dyan, nakipag-conversation ka sa kung sino mang hindi mo asawa, ngayon, gusto niya ngayong ilabas yung conversation for whatever reason, ayaw niyang makipag-iwalay, o kung ano man, nanghihingi siya ng pera, o kung ano man ang dahilan. Pero ang bottom line niya, nanggaling yan sa mali. Welcome ka na magsampa ng kaso. Pero, you have to consider, sakit din ng ulo ang pagsasampa ng kaso at mahabang proseso yan, gagastos ka pa nang wala ka kwenta-kwenta. Willing ka ba na mag-go through do sa problema na yun para lang maturuan siya ng leksyon? Eh wala namang pakinabang sa'yo magturo ng leksyon sa kanya eh. Di ba? Hindi mo naman anak yan, hindi mo asawa yan. Para ano magtuturo ka ng leksyon sa isang taong hindi mo naman kilala na minsang panahong naging kabit mo lang, tapos ngayon, eh tinatarantado ka na. Para ano yung pagtuturo ng leksyon na yan? Anong pakinabang sa'yo niyan? You have to put that into context, and I'm coming from the perspective of love. I'm coming from the perspective na mahal ko kayong lahat na mga audience ko na nagtatanong sa akin, kaya ako kayo sinosopla ng ganito kasi alam mong pagkakamali mo rin naman yun. Ngayon, yung ginagawa niya ba tama? Obviously, hindi. Pero nanggaling yun, yung pagkakamali na ginagawa niya, dun din sa pagkakamali na in-entertain mo kasi siya. Ngayon, dun na lang tayo sa lesser evil. Anong pakinabang sa'yo? Naturuan pa ng leksyon itong tao na to. Kung may pakinabang sa'yo, eh then go for it. Tignan mo muna kung sulit yung pakinabang sa'yo. Kasi kung ego-ego mo lang yan na gusto mo siyang turuan ng leksyon, walang pakinabang yan at all. Pinakain mo lang yung ego mo, nagastusan ka ng pera, kumuha ka ng abogado, sumakit pa ulo mo. Tama? Ayun, yun ang sagot ko. No? May follow-up question ka? Wala na po, kasi parang okay na po ngayon. Yun lang ang inaano ko kung hindi pa siya tumigil. Pag hindi tumigil, doon pwede mong sampahan ng kaso. Pero sa mas madalas na pagkakataon, pag hindi mo pinansin yan, ilalabas niya lang naman yung mga conversation na napatawad ka na rin naman ng asawa mo tungkol sa mga conversation na yun eh. O tapos, ano naman ang ngayon ng bearing nun? Mawawala na ng kapangyarihan yun. Bakit? Eh, napatawad ka na nga ng asawa mo eh. Kahit ano pa ilabas niya, napatawad ka na. Ngayon, magagalit siya ulit? Oo, magagalit siya ulit. Pero ipapaalala mo lang ulit sa asawa mo na, nakapag-usap na tayo dyan, nakahingi na ako ng dispensa, napatawad mo na rin ako dyan. Hindi mo ako pwedeng kastiguin sa bagay na napatawad mo na ako. Kasi parang anong nangyari nun, ikinulong mo na ako. Yun yung pag-aaway nating dalawa. Nakulong na ako dyan sa kaso na yan. Hindi mo naman ako pwedeng ikulong ulit sa parehas na kaso. Diba? Ganun na labas nun. Ang tawag dun sa batas, double jeopardy. Nahatulang ka na, hinatulang ka ulit. Hindi naman pwede yun. Pomo? Sige po. Sige Okay. po, sir. Salamat. Sige. Sana naliwanagan ka. Good. Okay. Yan sinasabi ko, Pilipinas. Minsan may mga bagay na, alam nyo naman talaga kung ano yung sagot eh. Pero minsan kailangan nyo lang talaga itanong for the sake na naitanong nyo lang. Ganon. So ayun, sige. Next question tayo. Kuha uli ako na iba pa. Nagme-make sense ba sa inyo, Pilipinas? Nagme-make sense sa inyo? Facebook, nagme-make sense sa inyo? Kung nagme-make sense sa inyo, pakishare nyo nga muna sandali itong live ko. So ito, Diwata, good morning. Hello. Hello, good morning. Taga saan ka? Taga Manila po. Manila. Okay, anong tanong mo, sister? Medyo naiyak
Ande, okay ka lang, relax lang. Kasi fake account naman yung gamit mo sa TikTok eh. Tapos hindi rin naman namin nakikita yung mukha mo eh. Huwag mo lang ito-turn on yung camera mo. Ang naririnig lang namin, boses ng isang taong hindi namin kilala, hindi namin alam ang mukha, hindi namin alam kung saan eksakto sa Manila, hindi rin namin alam kahit na anong detalye ng buhay mo bukod sa bagay na sasabihin mo. So huwag ka mag-alala, safe ka dito. Opo. So, kasi yun, well, medyo nakakaangat po kasi yung pamilya ng asawa ko. Okay. So, medyo well off sila. And to be honest, yun din ang pamilya namin medyo okay din naman po. Ang problema ko kasi is yung dinedemand po kasi ng partner ko is gusto niya i-give up yung career ko para Okay na, saksak mo na. pamilya. And hindi naman po sa parang kasi naghihiwag ako sabihin ko lang sa mga iba. Kasi nung sinasabi ko siya, sinasabi ko ng tao, ako naman, parang, kapal naman. Parang basta ang facts lang po is medyo nag-earn po kasi ako ng higher 60 years. Pero yung fact po kasi ng husband ko, may kaya po talaga, may pera po talaga. And parang stable meron man po ako ngayon, lahat pinaghirapan ko yun. Mula umpisa, nagdidil-dil po talaga. Kumbaga, hindi niya naiintindihan ng asawa ko kasi ang asawa ko, mayaman na po sila eh. So, ngayon, dahil babae ako, at syempre ako yung nanganganak, ako yung mag-aalaga ng mga parang nahihirapan po ako na parang i-give up ko ba itong napaka-pinaghirapan ko ng sobra na hindi naman makaka-relate yung asawa ko. Hindi naman niya kasalanan. Kasi hindi naman niya kasalanan. Pinanganak ko siya mayaman, di ba? Oh. Pero parang i-give up ko ba ito lahat para lang sa pamilya na inaasam namin? Parang napaka-unfair kasi na ako, at hindi ko, parang masyadong first world country na mayabang. Pero yun po, kasi hindi po ako pinanganak na ganito eh, di ba? Pinaghirapan ko siya. Tapos yung i-give up ko nilang ba ng ganun-ganun? Dahil lang, I mean, yes, may security ako ngayon. Eh, paano kung iwanan niya ako in the future? Kasi, sorry, context lang po, yung papa ko kasi, mayaman din po sila. Yung nanay ko, 32 years sila. Iniwan niya para sa 20 years younger than him after 32 years of marriage. So, medyo meron po akong trauma na hindi mo masabi ang buhay, di ba? Na, alam mo yun, I mean, mahal ko asawa ko, alam ko naman na mahal din niya ako, pero paano kung iwanan na lang niya ako, iniwan ko yung buong karir ko para sa kanya? Alam mo yun, paano po ba yun parang ipapaliwanag? Or ano po bang dapat? Usapan ninyo, ito sobrang simple lang naman ng problema mo eh. Gusto ka niya mag-give up ng karir mo, pinaghirapan mo yung karir mo, understood na yun. Pag-usapan ninyo na maituloy mo pa rin yung karir mo habang nanay ka ng anak mo. Kasi pwede naman yun eh. Pwede yun eh. Napapagsabay ng sobrang daming tao yan eh. Especially yung mga taong nasa showbiz, sobrang busy kapag ka sobrang peak at height ng karir mo. Tignan mo, katulad ni Marian Rivera at saka ni Ding Dong Dantes. Yung dalawa na yun, sobrang busy ng dalawa na yun eh. Pero may anak sila. Yung Kramer, yung Team Kramer, yung parehas na mag-asawa na yun, sobrang busy nila parehas eh. Pero may anak din sila. Kung nagagawa ng mga tao na yun, sobrang sikat na mga tao, na sobrang busy rin at the same time, yung sa inyo, karir lang naman eh. At 8 oras lang yan sa madalas na pagkakataon. Hindi yan parang kasing demanding nung katulad nung sa mga artista na minsan, 16 hours a day. Labas pa rin ng tulog, may mga pagkakataon, di na sila nakakauwi sa artista van na sila natutulog. Kung yung mga tao na yun, nagagawa yan, kaya nyo rin yun. Pero it's just a matter of settling na nakapag-usap kayo, na nag-agree kayo, and you have arrived to the same conclusion. Kasi kung hindi talaga kayo magsesettle, na ikaw i-give up mo yung karir mo, o siya naman, hindi kanya, papayagang kanyang manatili sa karir mo, wala namang gitna eh. Ang mangyayari niyan, magtatrabaho ka na work from home, tapos hindi yun eksakto yung posisyon na gusto mo, kasi hindi naman talaga yun yung pinaghirapan mo. Ganun na mangyari nun. Tapos ngayon, magkakaproblema ka ngayon kapag alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko tungkol sa buhay, tungkol sa babae rin in general. Pagka ang babae, nanganak, nagkakaroon postpartum, tapos nalulungkot sila sa sarili nila, tapos tinitignan nila yung katawan nila, tapos tinitignan nila na hindi ganun yung katawan nila dati, na isa pa yun sa dagdag ng postpartum. Pero if you have your career na hindi naman sobrang stress,
na yun talaga eksakto yung gusto mo talagang gawin at talagang ipinaglaban mo talaga yun for the longest time, tapos hindi ka masyadong napapagod dun sa mismong karir na yun, and I think you should stay in that job. Yun ang palagay ko. Pero kailangan mag-settle kayo sa gitna. You have to meet halfway. Napag-usapan ninyo kung ano yung mga gagana sa inyo, ano din yung mga hindi, na hindi pwedeng ipilit ng isang panig lang yung sarili niya, hindi rin pwedeng ipilit ng kabilang panig lang yung sarili niya. Kailangan pagkasunduan ninyong dalawa yan, kasi pag hindi nyo pinagkasunduan yan, tangina, katakot-takot na away yan. Katakot-takot na away yan. Paano ko po ma-motivate na parang di naman maging masyadong insistent na, ito yung gusto ko mangyari. Paano kasi sa totoo lang po, yung problema talaga namin is yung pamilya niya. Very traditional po kasi yung pamilya niya eh. Parang binilahan po kami ng bahay ng magulang niya. Pero ang daming strings. Sabi ko nga, kahit tumira lang tayo doon sa condo na ako yung nagpundar na napakaliit lang po, 22 square meters lang. Kasi sa bahay na pinili ng pamilya ko, sobrang daming attach. Tama talaga sabi ng Biblia. Iiwan ng lalaki at babae ang kanyang ama at ang kanyang ina. Ang dalawa magsasama. Hindi na si dalawa, kundi isang laman na. Kasi pagka ganyan talaga na nakikialam ang biyenan, bibilhan ng bahay, tapos pakikialaman lahat ng kilos, konting kibot nakikialam. Tama po. Tangina, kung ganyan, maiging magsulon na lang kayo. Huwag nyo nang tanggapin yung bahay na yun. Kung ang kasama rin lang naman nun, mga kaalakbat lang naman, mga sakit ng ulo, na nakikialam sila sa mga desisyonan ninyo. Yun, isa sa mga problema. Bakit kasi pumili ka ng ganong klase ng lalaki? Na mamas boy o mamas girl? Mamas boy o papas boy? College pa lang po kami nun, hindi ko alam. Hindi ko pa alam yun eh. Bata pa po kami, hindi ko naman. Nagpakasal na ba kayo? Opo. Nako, putang ina mo. Wala. Wala. Abang buhay mo na ngayong kalbaryo yan. What you have now is not a problem. What you have now is a situation. Ang gagawin mo, pagagaanin mo na lang para gumaan yung sitwasyon, lumipat kayo ng ibang bahay. Habang buhay mo ng kalbaryo yan, pumili ka ng ganyang klase ng lalaki, hindi makakala sa magulang. Hindi ko naman kasi alam nung time mo, hindi ko naman alam na ganun pala siya eh. So, mahirap kasi po eh. Paano kaya yun na Brother, pakinggan mo nga muna sandali. Don't be insensitive. Nakita mo nang naka-live tayo eh. Yung isa sa mga empleyado ko, insensitive. Nakakainis. Pasensya. Sorry po. Hindi ikaw, yung empleyado ko. Insensitive. Kita na naka-live, ilalakas pa niya. Ay, nako. Okay. Yun. What you have now is a situation. Ang magagawa mo lang dyan, mapagaan yung sitwasyon. Pero yung tungkol doon sa problema ninyong dalawa, it can be a problem or it can also be a situation. Depende na lang ngayon sa kung paano nyong dalawa titignan yun. Pag hindi kayo makapag-settle, then what you have is a situation. Pero kung makakapag-settle kayo, makakapag-usap kayo, makaka-arrive kayo to the conclusion na favorable for the both of you o isa sa inyo willing mag-adjust, then what you have is a problem. Tapos makuha nyo yung resolution doon sa problema na yun, then wala kayo ngayong problema. So, sabihin ko po siya, kasi lagi ko po sinasabi sa kanya na hindi po ako willing i-give up yung career na pinaghirapan ko, di ba? Kasi ayoko naman kasi sa totoo lang po medyo negative yung conversation namin kasi feeling ko hindi na naiintindihan kung gaano kahirap yung i-build mo ng sarili mo, di ba? Kasi may siya eh, like meron siyang, he has a plot armor. He has a lot of money in the beginning, so he doesn't understand how it is to struggle for what you want, right? Pero sa totoo lang, hindi naman niya kasalanan yun. Kasalanan ba yun? Kasi pinanganak siya ng ganun. Pero, so medyo caught up ako dun in between. Kung sa totoo lang, kung siya yung babae, ako yung lalaki, wala kaming problema. Di ba? I-give up. Pero, hindi, magkaiba. I'm sorry, ako yung nanganganak. So, pero paano naman po yung pinaghirapan? Hindi madali. Hindi madali na umabot ako dito sa like high 6 digits. Pinaghirapan ko talaga to. Tapos, sabi niya sa akin, bibigyan kita ng parang allowance na 200 plus. Who cares? Yung tatay ko po, malaki pa doon yung binibigay sa nanay ko. After 32 years, naghanap ng 22 years old, nung 50 years old na siya. Hindi mo masabi. Hindi mo masabi po. Yung bagay na yan, ipanatili mo na lang sa isip mo kung may bring up sa kanya yan. Kasi magiging negatibo talaga yung conversation kapag umpisa pa lang na wala naman siyang ginagawang kahit na pinaparatangan mo na siya dahil sa tatay mo. Sa bagay. Hindi gagana yan, sister. Tama mo.
kumikita ka 6 digit, di mo man lang kayang kumbinsin yung asawa mo? Eh di kausapin mo siya na kung paano mo kinakausap yung mga empleyado mo. Kasi po doon, output-based yun eh. I don't have to stroke his ego to make him feel better. But he's my husband. I have to do that for him. Oo, ngayon, ganito. Ang importante kasi dyan, mabago yung environment. So kung ako bibira ng ganyan at ako yung babae, ako nasa sitwasyon mo, hindi ko naiisipin kung paano yung lalaki. Ako si Chester ha. Ako muna si Chester kunyari, hindi muna ikaw si Chester. Ako muna si Chester. Ako si Chester, hindi ko iisipin yung iniisip ng lalaki. Bakit? Kasi itong babae ngayon yung nasa harap ko at kausap ko ngayon eh. So mag-a-advise ako dito sa babae ngayon kung paano gagawin. O ngayon, ako na ngayon kunyari ikaw. Kung ako babanat dyan at ako babae at pinaghirapan ko yung karir na yon at ayoko i-give up kasi hindi naman ako sigurado kung tangina mo mananatili ka ba sa akin o hahanap ka ng bata, diba? Tama. Blah blah, etc. With all the complications in between, ang ikakanat ko dyan, unang-una, babanat ko muna na lumayo muna tayo sa magulang mo. Bakit? Ang putang inang conditioning nanggagaling sa magulang niyan lalaki. Tama po, tama. Una ko munang ilalayo muna yun sa magulang niya. Hindi muna ako dun sa mag-aanak tayo, magpapamilya tayo. Putang ina, hindi muna yun. Umalis muna tayo sa putang inang magulang niyo. Dun muna, bago tayo magpamilya. Hindi ako papayag magpabuntis sa'yo kung nandyan tayo nakasaksak tayo sa magulang mo. Miserable magiging buhay ko nun. Hindi, aalis muna tayo, yung muna-una. Pero hindi ko sasabihin sa paraan na ganito. Etong bunga nga ako, hindi ganitong bunga na gamitin ko. Paano po ba sabihin? Kung paano ka makipag-usap sa empleyado mo, ganun mo babanat yan. Ganun yun. Kasi, tingnan mo, you are more likely to convince your employees than convince your husband. Bakit? Kasi kinakausap mo siya na para bang ang dating, condescending ka. Naririnig ko sa tono mo ngayon, parang condescending ang dating, na para bang, alam mo yun, malamang binibring up mo din sa kanya na, hindi, tatay ko nga, puta, 50 years sila, 100 years sila magkasama, pinagpat yung nanay ko sa bata, Paano kung ganun gawin mo sa akin? Putang ina, ako kakausapin mo ng ganun, putang ina to, wala pa nga akong ginagawa, ganyan ka na makipag-usap sa akin. Diba? Tapos kakakanat pa, pinaghirapan ko to. Hindi ka gana yun. Bakit? Di naman niya alam yung pinaghirapan mo, ano ka ba? Ikaw na nga nagsasabi, hindi niya alam yun Bakit? Privilege nga galing sa magulang niya yung putang inang kung ano man yung pinaghahanap buhayan niya. May springboard yan lalaki na yan. Hindi yan galing sa baba. Hindi niya maintindihan yung struggle na meron ka. Kung kakausapin ko yan, kakausapin ka doon sa perspective kung paano, le-level ako sa kanya. Kung paano ngayon ako maiintindihan yan lalaki na yan, kung paano sa kahit na anong paraan maiintindihan niya ako, doon ako babanat. At minsan, yung mga ganyang bagay, pinag-uusapan yan, hindi sa bahay. Pinag-uusapan yan sa kung saan mang 5-star hotel na merong expensive dinner, tapos kantutang kayo pagdating ng gabi. Hindi mo kailangan. Gamitin mo yung katawan mo, puta babae ka, asawa mo naman yan. Tayo na isipin mo, kung paano si Solomon nakumbinsi ng babae na magtayo ng muog ng mga Diyos-Diyosan hanggang sa magalit sa kanya Diyos. Tangina, sabi ko sa isip ko, siguro matindi siguro yung mga babae na yung gumiling. Para makumbinsi mo yung lalaki, pinakamatalinong ginawa ng Diyos para magtayo ng putang inang Diyos-Diyosan. Woohoo! Tangina, tindi. Isipin mo kayo kung gaano katindi si Delilah. Parang pinakamalakas na lalaki, madali niya. Isipin mo ngayon kung paano katindi si Eva. Parang pinakaunang lalaki, madali niya. May kapangyarihan ng mga babaeng hindi nyo alam. Magaling magmanipula mga babae. Ako I strongly suggest gamitin mo yung pagkababae mo. Hindi ka lang marunong gumamit ng pagkababae mo pero tangina kung ako yung babae, putang ina maniwala ka sa akin, iikot ang tumbong yun sa akin. Pati buong buhay mo iikot sa akin kung ako babae. Ang problema, ako kasi lalaki. So kaya yun, iniwan ako. Ganun lang naman yun Akawa mo na? Una mo muna, isikwat mo muna siya dyan sa mga magulang niya. Sikwatin mo muna yan. Parang talaba yan, nakadikit sa magulang. Lahat na lang ng mental conditioning, lahat ng instruction, doon galing. Pati dark psychology, doon galing sa magulang. Para ma-dark psychology mo yan, na ikaw naman ngayon ang pinakikinggan yan, puta, kailangan ialis mo ngayon yan doon sa mental conditioning niya. Tama po. Kung anong itsura ng pagkasal, ganun po, lahat nakaayon sa kung anong itsura ng sa magulang niya. Yun na nga, magiging problema mo dun. Lalo na pag tumatanggap kayo ng pera galing sa magulang. Putang ina, tigilan nyo kasi. Get the fuck out of the payroll.
Alis kayo sa payroll ng magulang. Puta, pati bahay galing sa magulang. Mamanduhan ka talaga kayo niyan. Siyempre, sila yung nag-invest sa inyo eh. What do they get in return? Pakakainin nila yung mga ego nila. Sila nagmamando sa anak. Sila rin nagmamando sa asawa ng anak. Baka pati sa apo, putang ina, manduhan din kayo niya mga yan. Kaya nga ayoko pa po magkaanak eh. Kasi Expect mo na yun. Expect mo na yun. Kung sa inyo pangalan mag-asawa, nakikialam na magulang eh. Lalong makikialam yan pag tungkol na sa apo. Baka mas putang ina, baka putang ina. Nako, putang ina. Miserable ang magiging buhay mo dyan, didiretsuhin lang kita. Ilayo mo yung lalaki na yan sa mga magulang niya. Yun lang ang magagawa mo. Yun muna, doon mo muna simulan. Dali mo? Opo, sa totoo lang po sa utak ko, iwanan ko na lang or kasi mahal na mahal ko po sa ako pero hindi ko kaya mabuhay ng nabubuhay para sa ibang tao. So, kung ano mga expectations ng meron ng pamilya niya, ganun. Napakahirap i-commit. Ang hirap. Kailangan, yung expectation kasi unrealistic po eh. Kailangan parang nakakaangat ka sa buhay, napakagaling mo, pero at the same time, stay at home ka. Paano mo po-prove yung sarili mo ng stay at home? Parang, contradictory. Ang hirap, masyadong mahirap kami. Ganito. Alam mo, isa sa mga problemang mayaman yan eh. Ako, Tangan mo, tiga na lumusot. Being mahirap. Gusto mo yan? Being mahirap. Teka lang, saksa ko lang sandali itong cellphone ko. Eto, coming from the perspective, nakita ko yung magkabilang mundo. Ganun na lang. Nakita ko yung magkabilang mundo. Ngayon, isa sa mga nakikita kong problema ng mga mayayaman, yung hindi magkaintindihan, magkano ba talaga yung putang inang hinahabol ninyo? Tangina. Kailangan ganito, kailangan ganyan, kailangan daming pera, magkano ba talaga yung putang inang hinahabol ninyo? Hindi magkaintindihan dyan eh. Pagka ba kumikita na kayo 1 milyon kada buwan, titigil na kayo sa paggawa ng higit pa kaysa sa 1 milyon kada buwan? Pagka ba kumikita na kayo 10 milyon kada buwan, titigil na ba kayo sa paggawa ng 10 milyon mahigit pa sa 10 milyon kada buwan? Brother, paki-asikaso muna kung merong mga customer. Dyan kasi hindi magkaintindihan eh. Hindi magkaintindihan kung magkano ba talaga hinahabol yung mga putang inang mga mayayaman kayo. Yung iba sa inyo, sobrang ganid na lang eh. Sobrang ganid. Hindi na magkaintindihan, magkano ba talaga hinahabol. Ako, alam mo, sa dami na natutunan ko tungkol sa buhay, isa sa pinakamalalaking bagay na natutunan ko, hindi umiikot ang buhay sa pera. Mas masarap yung buhay na hindi mo pinapaikot ang buhay mo sa pera. Mas masarap yung buhay na ganun. Ano ibig ko sabihin? Hindi ibig ko sabihin, wala kang pera, hindi ganun. Ay, ibig ko sabihin, may pagkain ka, may bubong ka sa ibabaw ng ulo mo, may kotse ka, may bahay ka, tapos meron ka pang konting pang lamyerda. Yun. Okay na ako sa ganun. Nakakapag-invest ng kaperaso, hindi masyadong sobrang bilyonaryo. Diba? Kasi, tangina, hindi talaga magkaintindihan sa magkano ba hinahabol eh. Kaya hindi rin tuloy magkaintindihan kung kailan ba talaga magkakaanak. Tangina, ito nga nakakaburat sa mundo eh. Yung mga dapat nag-aanak, na yun yung mga matataba ang utak ng mga yumayamang mga tao, iilang piraso lang ang anak. Mga putang inang basura ng lipunan, na umaasa sa putang inang bigay ng gobyerno na ayaw magtrabaho, yun ngayon nasa katutak ang anak. Hindi ngayon, magkaintindihan kasi kung magkano ba talaga hinahabol nyo. Sobrang busy nyo sa buhay. Kagagawa ng pera. Putang ina, puro pera na lang importante sa mga mayaman tao eh. Hindi na magkaintindihan, magkano ba talaga? Tignan mo, katulad niyan, ikaw rin, hindi ka na rin makagawa ng pamilya, hindi talaga magkaintindihan, magkano ba talaga perang hinahabol mo eh. Sabi mo, pinaghirapan ko to. Oo nga, pinaghirapan mo nga yan. Pero ang tanong ko sa'yo, how low can you go? Magkano ba yung pinakamaliit na pwede mong kitain na okay ka na doon at maligaya ka na doon at makakapagpamilya kayo ng payapa? Magkano ba? Hindi mo rin masabi eh. 6 digit ka, okay, congratulations, clap. Pag 7 digits ka ba, okay ka na? Pag 8 digits ka ba, okay ka na? Pag 9 digits ka ba, okay ka na? Wala po sa pera, kahit na doesn't matter. Ang problema po namin is yung control na hindi mo maipalaki yung anak mo sa gusto mo. Who cares? Hindi wala sa pera yun eh. Sa kalayaan na kung paano sige, mag-settle kayo sa gitna. Ikaw magre-resign sa trabaho, siya kakala sa magulang niya. Fair? Hindi ko alam kung kaya niya mabuhay ng nakakalas sa magulang niya. Yun talaga. Trouble mo talaga yun. Nag-asawa ka ng ganyan. Pinili mo yan eh. Hindi ko naman alam. Now you have a situation. Huwag mo sabihin hindi mo alam. Alam mo yan. Deep Hindi down, ko alam mo alam. yan. Deep down, nagdududa ka na. Akala ko parehas. Deep down, kabado Hindi ko ka alam. na. Pero tinuloy mo yung kasal. Bakit? Mahal mo eh. Diba? Now you have a situation.
Kung sabihin sa akin, hindi mo alam yan. Tangina, ang dami niyong pera, hindi mo alam yan. Puta, mas gusto mong diretsahan ha, mas madali pang magpakasal sa kahit sino na lang kaysa gumawa ng sobrang daming pera katulad ng meron ka ngayon. Napag-isipan mo yan. One way or the other, alam mo yan. Tinanggap mo lang talaga. Ngayon, you have to suffer the consequence. Sir, akala ko kasi parehas kami na parang, alam mo yun, na parang okay naman, middle class, Hindi, okay. ang totoo niyan, meron kang preconceived idea na akala mo. Tapos ngayon, ipinilit mong ilapat siya dun sa akala mo. Ngayong nagkakaroon na ng conflict, nagigising ka na ngayon na hindi pala yun yung totoo. Totoo po. O, tamo? Totoo Meron po. ka kasing preconceived idea. Yung preconceived idea mo, yan yung Prince Charming mo, pinilit mong ilapat na yan yung Prince Charming mo. Na siya naman talaga yung Prince Charming mo, nagkakaproblema lang talaga kayo kasi hindi na ngayon siya lumalapat dun sa konsepto ng Prince Charming mo nung una. Wala kang kamalay-malay, puta, mamas boy, papas boy pala to. Na alam mo naman na yun dati, hindi mo lang talaga pinansin. Yun ang totoo, hindi mo pinansin yung red flag. Akala ko parang ano lang, respeto. Oh, kasi Hindi sobrang pala. dami kasing green flag. Hindi mo na pinansin yung mga red flag. Eh ngayon, nagkakaproblema na ngayon kayo sa mga red flag. Ngayon, ano ngayon ang gagawin mo? Ayun, ilayo mo na siya, dun mo simulan. Gamitin mo ang katawan mo para mailayo mo yan dun sa magulang niya. Dun mo muna simulan, tapos tsaka mo na problemahin yung iba pang mga bagay. You take it one step at a time. Kasi hindi mo makakain ng buong-buo lahat ng problema sabay-sabay. Sa nakikita ko, you have multiple problems, hindi lang isa. At siya rin, meron siyang multiple problems sa'yo, hindi lang din isa. Ang pinakamalupit na magagawa nyo yan, magkasama, lumayo muna kayo. Simulan mo muna sa pagta-travel ng mahabang panahon. Siguro mga 3 days muna. Susunod 1 week muna. Susunod 1 month muna. Away from his parents. Tapos susunod nun, humanap na kayo ng ibang lugar na makakapag-settle na kayo dun. Kalas sa magulang ninyo. Parehas. Dun mo muna simulan. Pag naresolba mo na yung putang inang problema na yan, halos that's almost half of all the problems that you have. Halos kalahati na ng problema mo resolbado. Pagdasal niyo po Bakit? na... Kasi makokontrol mo na yung lalaki pag naikalas mo na sa magulang mo yan eh. Tama? Tama po. Tama po. O yun. Yan na mismo yun. Kuha mo na? Pagdasal niyo na mag-work. Baka mas matibay yung kapit nila. Hindi ko sure. Makokondisyon mo ang isip niyan pag dalawa na lang kayo at hindi na niya masyado nakakausap yung mga magulang niya. Mas madali na sa'yo na ikondisyon ang isip ng lalaki. Versus kasama niya magulang niya. Nako, putang na, doon siya tumatanggap ng instruction. Ano ka? Yan yung mothership. Yan yung motherland. Sobrang tama po. Opo. Pati po yung kung kailan magkakaanak, kung paano papalakihin. Nakakatakot kasi hindi ko gusto ipagpapalaki ng nanay niya sa kanya. Ayun na, mga mismo. Okay, so resolbado na. Ikalas mo na muna siya ron, ha? Yun na muna una, tapos tsaka mo na problemahin yung iba. Tapos tawag ka uli sa akin. O tulungan ka kita uli. Susunod niya, yung asawa mo naman tatawag sa akin. Ay, naku, wag niyo po. Hindi marinig. Putang ina. Nakatakot po. Lalo na kung biyanan ko makarinig, wag naman po. Tang ina, nakakatawa. Salamat po. Okay, sige. All set ka na? Opo, thank you po. Salamat po. Okay, sige. Thank you. Bye-bye. Sa mga nasa Facebook, pa-share nyo nga muna itong live ko. Akin muna. Hindi ko pwedeng sabihin eh, kasi live eh. Okay. Ayo, share nyo muna itong live ko, tapos type done kapag na-share nyo na. Share muna live, tapos type done pag na-share nyo na. Wala kang kamalay-malay. Puta, mga 6 digits. Sa akin pa nagtatanong eh. Samantalang tindero lang naman ako sinigang sa kanto. Tindero lang na sinigang sa kanto, tinatanong nyo tungkol sa mga... Ang mga nagtatanong kung mga 6 digits. Hindi nyo nakita yung mga 7 digits na mga nagtatanong din sa akin. Ang lapit na to, no? Putang ina yan. Yung tindero nyo ng sinigang, tinatanong ng mga na kumikita ng 6 digits. Putang ina talaga. Buhay nga naman, ano? Titinda ka lang ng sinigang, natatanong ka pa ng mga taong matataas ang posisyon. Wala ka malay-malay. May mga politiko rin nagtatanong sa akin kung paano gagawin sa ganito, paano gagawin sa ganyan. No? Takira nyo. Tubig. Okay. 25. Okay, ge. Ayos. O, na-share niya. Dapat umangat yung mga viewers dyan, ha. Facebook, pangatin nyo nga itong mga viewers na to. Pangatin nyo yung mga viewers ko.
Alam niyo na, wala naman ako kinikita rito eh. Makatulong na tayo sa kapwa-tao natin, okay na yan. Sige. Okay, share. Okay, narinig niyo yung tanong na yan. Alam nga, ulitin ko lang, Pilipinas ha, huwag kayong pipili ng mamas boy, papas boy. Ganon din sa mga, babae. Huwag kayong pipili ng mamas girl, papas girl. Tangina, yari kayo dyan, durog kayo dyan. Pag hindi kaya mag-independent tong babae o nung lalaki, wag. Huwag kayong pipili ng ganyang klase. Huwag kayong jojowa ng ganyan. Tangina, bata pa yan. Toge pa yan. Pag hindi kaya kubala sa magulang, naku, putang ina mo, mahirapan ka dyan. Lahat na lang ng desisyon na, nakadepende sa magulang. Naku, putang ina mo, durog ka dyan. Eleanor, billionaire siguro to si Chichester. Di, tangina nyo. Tindero lang ako sa kanto. Mahirap lang ako, putang ina nyo naman. Sobrang mga billionaire naman kayo. Hindi ako nag-i-interest ng ganong kalaking pera. Hindi ko kailangan ng ganong kalaking pera. Ang gagawin ko ron, tangina, barat ako sa sarili ko. Hindi ko kailangan ng ganyan. Uy, ano yan? May live. Saan galing yung live na yan? Ha? Para madaming Saan galing yung live na yan? isang account ko rin. Sarili mo? Okay, sige. So, bit. Kala ko meron pang isa pang nilive na account ko din. Ang dami ko kasing account eh. Tatlo eh. Taklo. Sige, share nyo nga muna to. Tapos type down kapag na-share nyo na. Alam nyo naman, nakikinabang din naman kayo dito eh. Na-entertain din kayo eh, diba? You get entertainment. I get, Sige. I get headaches and nothingness. Kasi wala ako napapala rito eh. Siguro, konting kasikatan, ganun. Pero ano naman, pakinabang ng kasikatan, wala namang kakakibat na pera. Wala rin. Sige, share nyo muna to. Share nyo muna. Ako yung mag-aakit na una ng mga bagong guest. Sa mga nasa Facebook, share nyo muna to. Nakakatuwa naman itong mga to. Kaya talaga hindi talaga makakapalag si Bugoy sa akin eh. Sabi ng isa, takot ka daw kay Bugoy. Takina, ako nga yung naghamon eh. Ano ba naman, ako pa yung takot. Good evening, brother. Taga saan ka? Asa na? Good evening. Taga saan ka, brother? Sobrang hina mo, brother. Sobrang hina ng audio. Oy, may nagbigay sa akin Galaxy. Uy, Galaxy. Tangina, napilipad ako sa Galaxy. Hindi ko alam kung ano nagagawa nun. Salamat. Brother, masyadong mahina. Ayusin mo muna yung audio mo. Kuha muna ako na iba. Kuha muna akong dalawa. Tapos pag kami pumasok, lalaglag ko isa. Ayan, good evening. Ruda. Good evening po. Taga saan ka? Nasaan ka ngayon? Nandito po ako ngayon sa Gimaras, okay. Ano tanong mo? Na-distract ako rito. Bugoy Drilon daw. Bugoy Drilon. Sige, go. OFW po ako. And then, kapapatay lang po nung January 2 yung anak ko. Pakilakasan ng konti yung boses mo, sister. Hindi kita marinig. OFW po ako. Bali, umuwi ako ng Pilipinas kasi namatay yung anak ko January 2. Okay. And then, parang nawalan ako ng time. Nawala yung time ko sa kanya. Kasi naging breadwinner na rin din ako ng pamilya ko. Parang mas nauna ko na yung family ko kaysa sa mga anak ko. Okay. Yung parang sobrang sakit na yung nararamdaman ko ngayon. Parang nawalan na ako ng time sa sarili ko. Parang gusto ko na rin ibigay yung buhay ko na parang nawalan na rin ako ng pag-asa. Kasi mas inuna ko yung pera kaysa yung time ko sa anak ko. Ang bigat ng nararamdaman ko kasi parang mas nauna ko yung pamilya ko. Inuna ko talaga yung mga kapatid ko na dapat is nabigay ko din sa mga anak. For 7 years na nag-abroad ako o nakapundar ako ng bahay,
Pero yung time na hindi ko nabigay sa anak ko yun, yun yung hindi ko matanggap kasi mas inuna ko yung future nila eh. Kumbaga malaki yung pangarap ko sa mga anak ko. But hindi ko alam eh kung bakit sa akin napupunta yung ganitong sitwasyon kasi nangarap lang din naman ako. Ganun. Yung bigat na nararamdaman ko, hindi ko alam kung paano ko siya mag-uumpisa ulit. Hindi ko alam kung paano mag-uumpisa ulit. Yun lang yung kaisa-isa Kasi ka panganay na ko siya. sister. 3 po. Okay. Naging independent siya, kuya eh. Siya yung nag-aalaga sa mga kapatid niya, napakabait na bata. Talagang as in, mabait na bata yung Okay. nawala sa akin. Kumbaga. Ano tanong mo, sister? Gusto kong malaman kung bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko. Kumbaga, marami akong tanong sa mundo kung bakit ganito, bakit nangyayari sa akin to, bakit siya pa. Mahirap kuya eh, kasi yung time, bilang isang OFW, hindi ka nakaka-uwi. Yung nasa eroplano ka na lang, habang nag-50-50 yung anak mo, na gustong-gusto mong makita yung anak mo, 50-50 nasa eroplano ka, umiiyak kasi wala kang magawa, hindi mo mayakap yung anak mo. Pagdating mo, bangkay na. Pagdating mo dito sa Pilipinas, bangkay na yung anak mo. Pupunta ka ng ospital, wala na, nasa morgue na. Ginusto ko munang mailabas mo muna lahat ng sama ng loob mo. At saka lahat ng kalungkutan. Kaya hindi muna ako nagsasalita. Ayokong sabihin naiintindihan ko kasi ang alam ko lang yung pakaramdam na mamatayan. Yun ang alam ko. Yung pakaramdam ng mamatayan. Ang isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko sa buhay, yung mga tanong ko sa sarili ko, iniingatan ko. Maingat ako sa pagtatanong ko sa sarili ko. Sa madalas na pagkakataon, hindi ako nagtatanong nung tanong na pang self-pity. Kasi magkakaproblema ako lalo eh. Imbis maresolba yung mga problema o imbis gumaan yung sitwasyon, lalo lang bibigat. Na bakit nangyayari sa akin tong mga bagay na to, na bakit nangyayari yung mga bagay na hindi ko gustong mangyari, bakit hindi yung mga gusto kong mangyari yung nangyayari, bakit hindi yung mga dapat na nangyayari yung nangyayari, bakit hindi yung mga dapat, bakit yung mga hindi dapat na nangyayari yung nangyayari. Hindi ganun yung mga tanong ko eh. Ang laging tanong ko, eto ang sitwasyon, ano gagawin ko? Yun ang lagi ang tanong ko sa sarili ko. Kasi natuto ako sa maraming pagkakataon, maingat ako sa sarili ko. At gusto kong ihalimbawa yung sarili ko, although hindi masyadong kagandahang halimbawa ang sarili ko. Kasi wala namang ibang mas magandang halimbawa kundi ikaw eh. Pero kailangan mong makita yung ibang perspektibo na hindi tayo dito nabubuhay lang sa mundo. There is a big possibility na pagkalabas natin sa katawan, buhay pa rin tayo. And you have to look at that perspective na isang araw magkikita rin kayo ng anak mo sa kabilang buhay. Kasi ganun ang tingin ko sa sarili ko, dun sa lahat ng mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko, kadugo ko, o hindi, na nawala na ngayon dito sa mundo. Kasi I've been living for 34 fucking long years. And there are people who haven't lived long enough para makita tong edad na to. Sabi mo, bata ka pa naman, Sir Chester eh. Oo, bata pa. Pero may mga mas bata pa sa akin na namamatay, katulad ni Jobit Bandubino. 27 lang yun. Aneurysm, patay. Pero tungkol dun sa anak,
you have your other 2 children to worry about. Mas importante na sila ngayon. And this is what I suggest. Ang suggestion ko, hindi ko sinasuggest sa'yo na kalimutan mo yung isa na nawala na siya. You get to keep all the memories. And you are also welcome to feel the pain. Damahin mo lang. Pagdaanan mo lang. Magkikita rin kayo sa kabila eh. Ang mas importante, yung pag nagkita kayo, kasama na yung 2 anak mo. Maganda na yung kwento na ikikwento mo sa kanila. Hindi na yung nawala ka, tapos pagbalik mo bangkay na siya. Hindi na yung nawala ka, tapos hindi mo man lang siya mayakap. Hindi na yung kumita ka ng pera, inuna mo yung mga kapatid mo, din. Ang ikikwento mo na sa kanila, yung ipapang 2 kapatid mo, ito yung nangyari. Ito yung adventures nila, tapos nakatulong ako sa kanila. Tapos yung 2 kapatid mo, sasaksi din sa'yo. Na naging mabuti kang ina. At hindi ka naman masamang ina eh. Nagkataon lang talaga. Tsumamba lang talaga na hindi talaga nagtagal yung buhay niya. Pero hindi ka naman nandun para maglamierda eh. Hindi ka naman nandun para magpasarap. Ang totoo, katakot-takot na hirap na yung dinanas mo ron eh. Yung injustice na nangyari sa'yo. Yung inutangan ka, hindi ka binayaran. Yung nanghingi ng pera sa'yo, tapos hindi man lang nagpasalamat. Yung kinailangan mong lumabas ng bansa. Kasi wala talaga eh. Alang-alang sa kanila. Tapos hindi ka man lang mapauwi ng amo mo sa panahon na kailangan mo nang umuwi. Naiintindihan ko yun eh. Yung bigat ng damdamin na ganun eh. Yun yung naiintindihan ko. Yung sitwasyon. Ang pinaka-bottom line nun, tigilan mo na yung pagtatanong kung bakit nangyayari sa'yo yung mga bagay na nangyayari sa'yo. Kasi dediretso yung kita, maling tanong sa sarili yan. Ang tamang tanong, pagdating ng panahon na magkikita na kayo ulit, ano-ano yung mga maikikwento mo sa kanya na hindi niya na nakita kasi nauna siya sa'yo. Tapos ano-ano naman yung mga maikikwento niya sa'yo kasi nauna siya dun. At mas kabisado niya na yung lugar na yun kaysa sa'yo. Nakakuha mo yan, sister? Opo, kuya. Okay. Follow-up question, sister. Kasi kuya, ngayon kasi, parang ayoko na rin umalis. Gusto ko nang itutok yung buhay ko sa kanila, sa mga anak ko na naiwan. Kaya lang may mga babayaran pang utang na hindi ko alam kung kaya ba dito sa Pilipinas. Kasi magsasuffer din sila kung hindi rin ako aalis. Paano sila? Paano ko sila mapapag-aral? Yung mga tanong na ganun, na kung kaya ko ba kung hindi ako aalis. Kung kami lang yung nandito Tulungan na sa kita. Pilipinas kasi hindi rin naman ako Ito ang mayaman. kagandahan kapag ito ang kagandahan kapag yung live mismong nakakausap ko tao. Sige, tulungan na kita. I will spend an additional 5 minutes with you. Magkano utang mo? May 200,000 po. Ilan yung mga taong kinauutangan mo? Isa lang po. Isa lang? Good. Huwag ka na mag-abroad. Dito ka na lang sa Pilipinas. Kung kaya nung tao na yan na magpautang ng 200,000, then kaya niya ring mag-antay kung hanggang kailan siya kayang bayaran. Sasabihin, maagrabyado yung tao, magagalit yung tao. Tiisin mo yung galit ng tao. Mas maigi na yun kaysa masira yung kinabukasan ng 2 bata. Yung tao na yan na kung kinauutangan mo o institusyon na yan na kinauutangan mo, may pera na yan. Nakuha na nila yung punto kung paano gumawa ng pera. Kaya nilang gumawa ng pera ulit sa iba't ibang mga paraan kung paano man nila ginawa yung pera na pinautang nila sa'yo. Pero yung mga anak mo, pag nasira ang buhay niyan,
baka mas malala pa yung maging buhay niyan kaysa ron sa nauna. Manatili ka rito. Ang masama Tapos dun lahat ng po sobrang, kasi yung ipitin mo tao lahat yan ng is- pera. Tapos lahat ng sobrang pera, ibayad mo ron sa utang. Hindi mo naman tatakbuhan eh. Uutay-utayin mong bayaran eh. And it may take you years. Pero ang pinaka-bottom line yan, kung tuloy-tuloy ka na magtatrabaho, tuloy-tuloy mo rin silang mababayaran. Ang isa sa mga pinaka-importante, mag-upgrade ka ng skills mo. Oo. Kasi, pag nag-a-upgrade ka ng skills mo, mas mahal ang bayad sa'yo pag mas konti yung kayang gumawa ng trabaho. Brother, pahinga akong tubig. Pwede kang mag-TESDA katulad nung ginawa ko. Oo, kuya. Nag-aaral ako, call center training, napakinabangan ko, nakapasok ako sa call center, sumisweldo ako 15,000 kada buwan. Tapos kumukomisyon pa ako nun kasi may incentive pa, tapos may commission pa. So kumikita ako ng malaki. Malaki kumpara sa 12, minimum. Pero ang pinaka-bottom line nun, huwag ka na umalis ng bansa. Mahihirapan ka lang dito, mapapagod ka lang dito, mapupuyat ka rin dito. Mas maliit lang yung kikitain mo rito. Pero masisigurado mo naman na ikaw mismo ang nagpapalaki sa anak mo na mas malaki ngayon ang tsansa na maging mas maayos yung buhay ng dalawang anak mo, na mas maikikwento nyo ng mas maayos yung mga buhay ninyo pagdating nyo sa kabila. Kaysa aalis ka, tapos may isa na naman o baka parehas na mga anak mo yung masira yung buhay. Hindi man sila mamatay, walang nagbabantay sa kanila at walang nagmamalasakit silang sa kanilang kaparehas ng pagmamalasakit mo sa kanila. Nakuha mo yun? Oo, kuya. Okay. Okay ka na, sister? Okay na po, kuya. Thank you Okay. po. Thank you. Tibayan mo lang yung dibdib mo. Galingan mo lang sa buhay. Kasi we don't just get to live in this life, we also get to live in the afterlife. Magkikita-kita rin tayo sa finals eh. Kaya nga ako nakikita mo yung pinagtsatsagaan ko. Wala naman akong kinikita rito eh. Siguro kung makiko-consider mong kinikita itong kakarampot na kinikita sa pagtitinda ng sinigang, sige, kumikita ako sa sinigang. Pero hindi ko rin naman kino-consider na personal na pera ko ito eh. Pera ito na pinagkatiwala ng mga kapwa ko tao sa akin. Ngayon ang ginagawa ko, pinakikinabangan yan para makatulong din sa kapwa-tao. Ang gusto ko, makapagmalasakit. Kasi kung nakikita ninyo, tayo na, isipin mo yung konsepto na may mga taong gusto nga magpakamatay pero may pamilya sila eh. Na sana yung pamilya nila yung nagpapalakas ng loob nila pero yung pamilya pa nila mismo yung nag-attack sa kanila pababa. Walang nagmamalasakit eh. Sa mga influencer ninyo, walang nagmamalasakit. Sa mga religious organization ninyo, wala akong nakikitang nagmamalasakit. Sa TV, sa news, sa balita, sa radyo, sa internet, wala akong nakikita nagmamalasakit. Lahat sila, putang ina, puro pera usapan eh. Puro na lang pera. Akin na yung pera mo, akin na yung pera mo. Yun ang laging naririnig ko eh. Hindi nila sinasabi ng diretso yun, pero yun ang naririnig ng tinatranslate ng utak ko every time nagsasalita yung mga tao sa lahat ng platform. Sa buong mundo. Wala akong nakikita nagmamalasakit na gumagawa lang talaga ng bagay na dahil sa pagmamalasakit sa kapwa-tao. So yun yung dahilan kung bakit nag-open ako ng programa ngayon para makatulong sa kapwa-tao, para alam mo yun, yung mga ganitong klase ng tanong, alam mo yun, maibsan mo man lang yung nararamdaman ng kapwa-tao mo, di ba? Yun eh, yun ang dahilan kung bakit ako nagtsatsaga rito at wala naman ako kinikita. Sige, sister, papakawala muna kita. And I wish and I hope Okay, that you can do thank you. better with your life. Kasi ito ang importante. Pagandahin mo ng husto yung buhay mo, yung kwento ng buhay mo, yung araw-araw na nakikita ng anak mo. Kasi kung ano ang puno, siya ang bunga. Yung mga anak mo nanonood sa'yo, kung sino ka, magiging ganun din sila. Kaya galingan mo sa buhay, sumabay ka na. Sige, okay na muna yan, sister. Thank you. Kuha mo na ako na iba. Maraming Okay salamat po, sa oras thank mo. you. Na-appreciate kita. Okay. Ang bigat ng isang piraso na yun. Ah. Kaya nga sabi ko sa inyo eh. Hindi mo na ako kami. Itong endeavor na to, this is far greater than myself.
Hindi baling ako yung wala, basta kayo meron. Hindi baling ako yung hirap, basta matuto lang kayo. Hindi baling ako yung iniiwan, basta ako yung nandito para sa inyo. Kasi natutunan ko rito sa buhay na to, na hindi lang ako dito sa buhay na itong mabubuhay. And I would want to believe that idea. Kahit pa sabihin mo kasinungalingan yun kasi wala naman talagang Diyos. Kahit sabihin mong hindi totoo yan dahil wala namang kabilang buhay. Gusto ko pa rin paniwalaan yung kasinungalingan eh. Kasi gusto kong maniwala na makikita ko pa ulit si Uncle. Para ikwento sa kanya kung ano na ako ngayon. Ang pangarap nung matanda na yun na maging mabuting tao lang daw ako eh. Ngayon, for sudden twist of fate na hindi ko rin naman ine-expect, yung mga taong mabigat ang kalooban, yung mga taong may mga tanong, mga agam-agam, dala-dalawang isip, nagkakaroon ng linaw. So, yung mga taong pinanghihinaan ng loob, nagkakaroon ng lakas. Tapos yung mga taong naliligaw sa buhay na to, nagkakaroon ng direksyon. Hindi ang purpose na tong buhay na to maging masaya. Kasi didiretsuhin ko kayo. Yung buhay ko ngayon, miserable. Miserable. Nagne-negosyo ako ng negosyong hindi ko gusto. Ito mismo. Itong Project 1M, hindi ko gusto to. Kayo ang may gusto nito. Sa survey, anong gusto ninyong makita na klase ng hanap buhay? Sabi, pagluluto daw. Saan? Sabi, sa kalsada daw. Sige, magtitinda ako sa kalsada. Magluluto ako. Kahit wala akong alam sa pagluluto. Kahit wala akong alam dito sa putang inang buong industriya to. Kasi ang alam ko lang tungkol dito, kumain. Masarap o hindi. Mahal o mura. Yun lang ang alam ko, wala nang iba. Pero itong industriya na to, tangina, hindi ko kalain. Napasubo yata ako. Sobrang laking oras ng kinakain sa akin. Halos di na ako makakilos. Wala na ako ibang magawa sa buhay ko, kundi puro ito na lang. Iniiwan na ako ng mga taong nakapaligid sa akin. Pati sarili kong kasintahan. Yung mga taong dating mataas yung tingin sa akin, mababa na yung tingin sa akin kasi nagtindero ka ng sinigang. Parang gago. Pero ang pag-asa ko, ang trophy ko sa buhay, hindi yung sports car, Rolex, yung dami ng pera, hindi yan. Wala akong pakialam dyan. That's the least that I need. That's the least that I need. Hindi naman ako hypocrite, ako madadagdagan ng konti.
ayos lang. Pero hindi na para habang buhay akong maghanap ng ganyan. Kasi may mga kapwa-tao ko katulad ninyo eh. Ang hinahabol ko ngayon, ang trophy ko ngayon, yung dami ng mga tao na nagbabago yung buhay. Na umuusad yung buhay. Na nagiging mas maayos yung buhay. Kahit ang kapalit nun, ako yung miserable. Ako yung malungkot. Kahit ang kapalit pa ng sarili kong buhay. Gano'n ko kayo kamahal. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.